This is Giselle Sanchez for Just Vibing! And welcome to Public Profiles, where we profile our public servants that can be good for our country. Kung ang ibang mga tumatakbo sa pagkasenador ay walang plataforma, eto namang attorney na ito punong-puno ng plataforma para sa mga Pilipino. Bigyan po natin ng pagkakataon si Attorney Raul Lambino. Hello, Attorney! Hello, Giselle, at hello sa ating mga kababayan. Narinig ko po yung AEIOU ng iyong plataforma. Baka naman pwede niyo i-share sa ating mga kapwa Pilipino. Ano ba yung A? A is agricultural modernization kasi isa na po akong magsasaka. For the past 7 years, wala akong ginagawa. Maliban sa pagiging abogado, ay passionate ko talaga yung pag-aangat ng agrikultura kasi food security is national security. Dapat walang Pilipino na magugutom. Dapat may pagkain sapat sa bawat pinggan ng mamamayang Pilipino. Alam ko po yan kasi nag-aalaga ako ng mga baka, ng mga kalabaw, ng mga gansa, ng mga manok, at nagtatanim ako ng palay, mais, at iba-iba pang gulay doon sa ating probinsya sa Pangasinan. At maaalagaan niyo ba ang mga magsasaka? Pinaka-importante kasi ang mga magsasaka at mangingisda, kung wala po sila, wala po tayong makakain. Paano sa tingin mo, anong magandang plataforma ang maibibigay mo para matulungan ang mga magsasaka natin? Importante kasing gamitin na natin yung bagong teknolohiya ngayon umiiral sa buong mundo. Hindi na pwede yung ginagawa dati, tradisyonal na pagsasaka. Yes. Andyan na ngayon, katulad ng drone. Sinasabi natin, drone, panggira lamang yan. Hindi. Sa agrikultura sa ibang bansa, sa Korea, sa Japan, sa China, sa Vietnam, sa Cambodia, sa India, ginagamit nila yung drone para mas mapadali yung paghahakot ng kanilang mga kargamentong mga bigas, palay, at iba-iba pa. So ito yung gusto kong i-introduce sa ating mga magsasaka. At alam po yan, ginagawa na po namin yan sa Pangasinan sa ngayon, dahil mahigit 100 pamilya na umaasa dito sa ating proyekto ng agrikultura sa Pangasinan. So, pwede nating tanggalin yung mga middlemen din? Pwede nang dumiretso ang mga magsasaka sa mga Pilipino, sa mga consumers? Sa tingin mo? Pwede na yan kasi itong mga umiiral ngayon na e-commerce, digital technology, yung mga magsasaka ay diretso na silang bibili ng kailangan nilang sa mga farm inputs katulad ng fertilizer, pesticides, tapos sa production naman, pag naanin nila, pwede na nilang ibenta yan diretso sa mga mamamayan. At hindi na sila dadaan ng middlemen. AEIOU, edukasyon. Importante sa ating mga kabataan na matuto na sila sa bagong edukasyon ngayon na umiiral sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa ASEAN, sa Asia, China, Japan, Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore. Ito yung tinatawag kong science, technology, engineering, economics, management, at math. Magmula sa elementary hanggang makatapos ng senior high school para pagkatapos nila ng senior high school, pwede na silang magtrabaho, magnegosyo. Hindi katulad ng nangyayari ngayon, nag-aaral lang yung mga kabataan para pagkatapos nila ay magtrabaho bilang mga laborers o office workers. Kailangan ang kabataang Pilipino maging negosyante, maging entrepreneur. At dahil sa bagong teknolohiya tulad ng blockchain, artificial intelligence, robotics, financial technology, e-commerce, web design, at iba't iba pa na ginagawa na ngayon sa buong mundo, kayang-kaya ng Pilipino niya. Sinabi mo yung financial technology. Maganda yan kasi maraming mga Pilipino, lalo na yung mga bagong graduate nga sila, but they don't know how to run their own finances. Exactly. Oo. At dahil nga sa bagong technology ngayon, like yung artificial intelligence, pwede ka nang gumawa ng kahit na anong feasibility studies, pwede mo na rin gawin yung mga financial report mo, gagamitin mo lang yung artificial intelligence. In a matter of seconds, i-click mo lang yan, tapos na yung feasibility studies. Ang ganda naman ng sinabi mo, lalong-lalo na para sa ating mga millennials at sa Gen Z. AEI. So, E as in I, ano yung I na yan? Investment. Kailangan nating kumbinsihin ang mga local and foreign investors na maglabas sila ng kapital para magtayo ng mga pabrika, mga manufacturing sector dito sa atin. Kasi pag may production, may manufacturing, meron tayong trabaho para sa mamamayang Pilipino. Yun ang problema natin ngayon eh. So, paano natin mariresolve ito? Baguhin lang natin yung Foreign Investment Act. Hindi na natin kailangan baguhin pa yung Constitution kasi napakahirap niyan. Pero yung Foreign Investment Act natin, luwagan natin yung mga restriction doon upang papasok ang mga dayuhang maraming kapital para magnegosyo sila sa Pilipinas. Example yan, lagi sinasabi, yung modernization ng armed forces ay kailangan. Pero ang nangyayari ngayon ay
bumibili lamang tayo ng armas sa ibang bansa. Siyempre, pag may transaction, may commission. Yun nga ang nangyayari. May nakikinabang kagad. Pero mas maganda kung i-manufacture na natin yung mga armaments natin dito. Baril, tangke, mga trucks, mga barko, mga eroplano. Kaya ba natin gawin yan? Ginawa na ng Indonesia yan. Alam mo, bumibili tayo ng barko sa Indonesia. Dapat sana tayo nang gumawa ng barko para sa ating Philippine Navy. Tayo na rin sanang gumagawa ng eroplano. Bakit tayo bibili sa Korea? Kaya rin natin gawin yan. Kung kaya ng Koreano, kaya ng Indonesia, kaya rin ng Pilipino yan. Nako, kapag ikaw pala yung naging senador, dadami ating mga foreign investments at lalong lalago ang Pilipinas. Alam natin gawin yan, Giselle, kasi naging presidential advisor ako for Northern Luzon ni Tatay Digong at naging administrator ako ng Cagayan Economic Zone Authority, isang specialist economic zone, at alam natin kung ano yung pangangailangan ng mga investors para sila pumasok dito sa Pilipinas, mamuhunan sila at magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. AEO. Yung O, Overseas Filipino Workers Welfare. Lagi nating binabanggit, bagong bayani itong mga Overseas Filipino Workers, pero 39 billion ang kanilang nire-remit sa ating bansa taon-taon. Pero papaano kung itong mga Overseas Filipino Workers natin ay tumanda na, mag-retire sila? Anong gagawin nila dito sa Pilipinas? So kailangan magkaroon ng investment ang Philippine government sa upskilling ng ating OFW. Ibig sabihin yun, i-prepare natin sila na maging negosyante sila, pwede sila pumasok sa agricultural production dito sa Pilipinas, o kaya magtrabaho sila as e-commerce, itong usong-uso ngayon, na pwede na sila maging negosyante sa pamamagitan ng e-commerce. Papasok na naman tayo doon sa digital technology. Pakagandang balita yan para sa ating mga OFWs na gustong-gustong magtrabaho na dito sa Pilipinas. Yes, kaya na nilang gawin yan. Matuto lamang po sila kung paano gamitin ang bagong technology. At importante rin, ang kalusugan ng ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon, nag-iisa yung OFW Hospital na nandyan sa Fernando, Pampanga. Oo, isa ang lang gusto yan. natin sa lahat ng region sa buong Pilipinas, 16 or 18 regions, magkaroon ng tig-iisang OFW Medical Center at pupunduhan yan sa Senado. Kuhang-kuha mo na ang boto ng OFW. AEO, U. Yung U ay ugnayang panlabas, foreign relations. Yes. Kailangan ng Pilipinas, hindi na pwede yung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kasama at ang mga bansa na malapit sa atin, itong ASEAN. Palalakasin natin yung ugnayan natin sa ASEAN, palalakasin natin yung ugnayan natin sa mga Asian countries like Japan, Korea, China, Taiwan, India, pati na rin sa Central Asia, Kazakhstan. Importante kasi na alam natin ang mga merkado dyan para mabenta natin ang mga produkto natin, makabili rin tayo ng mga mura sa kanila at magkaroon tayo ng tinatawag na thriving and vibrant tourism. Kasi iyabang natin, ang ganda-ganda ng Pilipinas, 7,000 plus islands, dami nating magandang beaches, hindi natin ipopromote ng tama kasi mahina yung ugnayang panlabas ng Pilipinas sa ibang bansa. Ay, AEIO. Agrikultura, Agrikultura? edukasyon, Yes, education. investment, Investment? AEIO, OFW? OFW, and ugnayang panlabas. Ikaw na talaga ang magiging senador ko, Attorney Raul. Salamat, Giselle. Maraming salamat at sana po kung gusto ninyong umangat ang Pilipinas, number 34 po sa Senado, Attorney Raul Lambino. And that was Attorney Raul Lambino for Public Profiles. Antabayanan ang aming susunod na public servants dito lamang sa app na Just Vibing!